but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Si baka malito kayo. Si Barberson naririnig nyo yan. Okay? Si Barberson naririnig. Isa lamang ho yan sa napakaraming ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayong mga panahon na to, talagang hinahanap-hanap po ng ating mga kababayan. Pero bago natin na pag-usapan, bago tayo mag-react dyan sa video na yan, itong si Atty. Trixie Cruz Angeles, palakpakan ho muna natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe, no? Saan ho ba kayo nakakita ng presidente na bumaba sa DFA dahil napakaraming nakapilang mga kababayan natin. Yung iba natutulog pa doon para maproseso lang ang kanilang mga pasaporte. Noon hong panahon niya ito, noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya noon hong naging presidente itong si Marcos Jr., lahat o areglado eh. Kumbaga yung sasakyan tumatakbo na eh. Di na tumitirik, di kagaya dati. Nung panahon ng mga dilawan, noon hong ang nagmaneho itong si Marcos Jr., nagkarag-karag na naman ho. Nagkanda sira-sira na naman ho ang ating sasakyan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Ayan ho mga kababayan, join. Yung join button, i-click nyo lang ho para makasali ho kayo sa ating community. Eto ho, yan na nga ba sinasabi natin? Kakaalis mo lang sa gabinete, nagkakalaglagan na kagad. Anak ng poko ha. Namimiss mo na ba yung Pogo, sir? Kaya ho ba talaga minamadali nyo ng itigil yung Pogo dahil wala na kayo sa gabinete? Naku, ito talagang si dating DILG Secretary Benhur Abalos na paghahalata ho kayo. Di, ang galing! Ang galing! Ang galing, di ba? Huwag kaalis mo sa gabinete. Inaapura mo itong si Marcos Jr. na gumawa ng executive order para talagang matapos na itong itong Pogo na to. Hindi pa ho ba sapat yung pagdideklara niya sa kanyang zona na total Pogo ban na ang Pilipinas? Ibig sabihin, aminado ho kayo. Aminado ho itong si dating DILG Secretary Benhur Abalos na tuloy-tuloy pa rin ang Pasko dito sa mga Pogo operators na to. Yung mga Pogo operation ho dyan sa bandang Cavite, hindi ho pwedeng galawin ngayong mga panahon na to. At alam nyo na kung bakit, di ba? Ayun na nga mga kababayan, ito base ho dito sa post ng Manila Bulletin. Former Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Benhur Abalos is pushing the Marcos administration to issue clear-cut executive order. Naku po! That would finalize the total ban on Philippine offshore gaming operators. Pogo in the country. Ano to? Pagka ako nagsasalita ho, itong mga itong mga congressman dyan sa House of Representatives, pagka pinag-uusapan ho, itong Pogo na to, akala mo talaga mga santot, mga santa sila. Akala mo talagang tapos na eh. No, imbis ho atupagin ho nila yung mga operational pa rin mapahanggang sa ngayong panahon na to, binabalik-balikan ho nila yung Pogo operation sa Bambantarlac at yung Suporac, Pampanga. Diba? Yun yung pabalik-balik nila, yung mga pasilidad. Kailan lang bumisita itong si Tambaluslos diyan sa Bambantarlac at talagang hindi natin malaman. Nag-ocular inspection sila doon. Tinignan nila yung site. Hindi natin alam kung anong ginawa nitong si Tambaluslos doon sa doon sa pagbisita nila, doon sa Pogo Hub diyan sa Bambantarlac. No? Bakit hindi ho nila atupagin gayong malamang itong si dating Secretary Benhur Abalos? Alam niya kung sino-sino pa yung mga nag-ooperate ng Pogo ngayong mga panahon na to. Sir, bakit di nyo naman utulungan yung Quadcom at itong si Senator Risa Hontiveros para talagang matuldukan na yan once and for all? Diba? Pinapakahaba-haba nila. Ngayon, 3 taon nila sila sa administrasyon, nakaisang zona na sila na kung saan inanunsyo nila na total Pogo ban na tayo pero kasalanan pa rin ni Duterte. Palakpakan.
Di ba? Mapapaganito na lang ho kayo dito sa administrasyon na to eh. Ang galing, ang galing. Ang galing, di ba? Mapapagano na lang ho kayo. Ganyan ho sila katindi. Nakatatlong zona na sila. Itong si itong si Marcos Jr., nakatatlong zona na. Yung pangatlong zona, nag-total ban na ng Pogo. Pero kasalanan pa rin ni Duterte. Ang labo, no? Commentary ako kayo dyan sa ano na yan. Nagkakalaglagan na. Nagkakalaglagan na. Siguro sabi nitong si Ben Horablo, siguro kaya ko na tong ano na to, itong election na to. Kaya ko na to, kahit wala ako sa administrasyon, maipapanalo ko na to. Kasi yung kitang-kita naman, pasok na ako sa top 12. Relax ka lang, sir. Marami pa akong mga kabalbalan na ginawa mo ang hindi pa lumalantad ngayong mga panahon na to. Alam niyo yung sa KOJC? Ibabalik po natin yan. Pagka malapit na akong eleksyon, pagkakampanya at balagbagan na sa debate, doon ho tayo magkakaalaman, ha? Tandaan nyo ho, napakatindi ng impact ng debate na yan sa ating mga kababayan, lalo na ang mga hinahalal natin ngayong mga panahon na to, walang presidente at vice-presidente. After 3 years pa ho yun. Ang pinakamataas na pwestong ihahalal natin dito sa eleksyon na to, senador at congressman. Kaya kayo, talagang makakapili kami ng maayos ngayong mga panahon na to dahil walang maraming ingay, walang presidential, kung ano, vice presidential. Focus ho tayo ngayon sa mga senador na iluluklok natin. Kung Dante, Atty. Vic, PDP senators, at lahat ng i-endorso ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito na mga kababayan, dito tayo kay Robert H. Barbers. Gusto nyo mo makarinig ng kwentong barbero? Sino gusto makarinig ng kwentong barbero? Ito, pakinggan ho natin itong si Congressman Ace Barbers. Yo. Swerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Di ko narinig, game. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At ang galing, ang galing. Ang galing. Si baka kayo, malito kayo. Si Barberson naririnig nyo yan. Okay? Si Barberson naririnig walang iba ang pwedeng gumawa niyan, kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Ang galing, ang galing. Ang galing. Tuloy. Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya nga ho, meron tayong real numbers, PH. Because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho hindi mo masisilipin yung real numbers. Hindi mo di ba totoo naman yung real numbers? Hindi mo magagamiting basehan yung real numbers na yan dyan sa committee mo, Congressman Ace? Ang galing, ang galing. Ang galing. Tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Yun ang problema, hindi mo sinuportahan. Kaya hindi naging successful. Yun ba ibig mo sabihin? Congressman? Parang parang AI itong naririnig ko na. Baka AI to, hindi si Ace Barbers to, ha? Kayo, ha? Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state
of the country, but he worries about the future of this nation, the future of our younger generation. Kaya nga ho dapat magtulong-tulong, magsama-sama, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. Again, ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. I am glad that no less than the President is leading this war. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. Kung hindi dahil kay dati Pangulong Rodrigo Duterte, di ba advokasya mo yan? Dapat alam mo yan kung advokasya mo yan. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Ace. Ang galing! Ang galing! Ang galing. And he was the only leader bold enough, courageous enough to name narco generals, narco cops, narco judges, and even narco politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. Ano, Ace? Ulitin mo nga. Di ko narinig. Ulitin mo. Narco cops, narco judges, and even narco politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. I hope Ang galing! Ang galing! Nakananto. after the president's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs kasi hindi ho natin kaya masolve itong problema to in a span of 6 years. If given a chance and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ako ho, candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko ho, abay, kailangan natin ng extension pa kay President Duterte nang sa ganon ipagpatuloy itong kontra-drogang programang ito. Ang galing! Ang galing! Gusto mo pa pala ng extension, anak ng toka. Hoy, barbers! Kala ko gusto mong extension kay Tatay Digong. Bakit ngayon iniimbestigahan mo? Loko-loko ka ba, ha? Anak ng toka, linuloko mo kami. Huwag ganon. I was misquoted. They asked me, sabi niya, you want the President to extend this term? Of course, I answered candidly. Sinabi ko, bakit naman hindi? Talaga. Sakit mo sa ulo, Ace! Anak na to. Ganyan ho klaseng politika meron tayo sa Pilipinas. Ngayon, umaasa kayo na aasenso tayo kung paulit-ulit yung linuluklok itong mga ganitong klaseng politiko. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Wala hong dapat ikatakot ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal sa bayan. Hindi lamang ho, Good puro time salita. na naman yan. Marami na ho tayo naging leader, puro salita. Marami na ho kayo narinig dyan, declaration of war against this, declaration of war against that. But at the end of the day, we all end up the same. And with these real numbers guiding all our law enforcement agencies, may iwasan ho yung fake news. Mawawalan ho ng trabaho yung bumabatikos sa ating Pangulo at sa ating kapulisan. Na in spite of praising our law enforcement agencies in winning this war against drugs, patuloy pa rin ho nilang binabatikos. But with the real numbers, PH, this will now answer them. This will now keep them shut. Dahil sigurado, numbers will not lie. Palakpakan naman ho natin si Ace Barbers. Palakpakan natin, kayo naman eh. Real numbers PH, ha? Numbers don't lie. Palakpakan. Ng towa. Ganyan ka lang pala, Ace. Akala ko pa naman noong nagpa-podcast kayo, netong sila Defensor,
At nitong si Congressman Rodante Marcoleta, talagang para ka talaga sa bayan. Anak ng tokwa, para ka pala kay Tamba. Ito na, lipat na ho tayo dito kay Attorney Trix, no? Ano naman, dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, kung doon kay Ace Barbers, medyo na-hype kayo, medyo natuwa kayo dahil sa kaanohan niya, katrapuhan niya. Dito naman medyo maluluha ho kayo. Ihanda nyo na ho ang inyong mga panyot, mga tuwalya. Dahil totoo lang nakaka-touch yung yung mga sasabihin dito nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles sa kanyang nasaksihan doon sa administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pakinggan niyo ho, itong pinakauna nito, itong first 3 minutes na sasabihin dito ni Attorney Trixie. Pakinggan nyo, yung namnamin ho natin ng sabay-sabay. Alam ko, mamimiss nyo si Tatay Diggs. Pero ngayong mga panahon na to, ito hong mga dapat nating napapanood. Yung tipong mabubuhayan ho tayo ng pag-asa na meron pa rin mga tao na kagaya ni Tatay Digong na meron talagang tunay na pagmamahal sa mga Pilipino. Namnamin lang ho natin wala ho akong maraming segue dito kay Attorney Trix. Gusto ko ho munang sabay-sabay ho nating pakinggan ang mga sasabihin ni Attorney Trix dito at talagang maramdaman natin at yung kung paano nakita ni Attorney Trix itong ginawa na to ni Tatay Digong. Talaga naman nung handa nyo na yung mga tissue nyo. Ito, palakpakan ho muna natin itong si Attorney Trix. Okay, gang. Ito, nakinabang ang sambayan ng Pilipino sa 10 years license at pasaporte. Razel's dad says, "Good evening and happy Monday at sa lahat ng nagmamahal sa bayan." Pobreng senyorita says, "Yes po, naalala ko kakatapos lang ng election 2016, di pa yata na-announce na nanalo si PRD. Lumabas ako para bumili sa 7-Eleven. Una kong napansin na biglang tahimik sa lugar namin at wala na dumbata sa kalsada at 10 p.m. Oh, hindi lang yon. And this I remember because kinwento ito mismo ni Presidente Duterte when he was president. One of my first interviews with him. Ang sabi niya sa amin. Sabi ko, what was one of the first things that you did? And anong sabi niya? Sabi niya, umikot daw siya. Kasi tinatanong namin kung totoo yung rumor. Yung rumor was that he was on his motorbike at umikot siya sa Metro Manila. So, anong ginawa niya? One of the things that he saw, dumaan daw siya sa DFA. At nakita niya nakapila ang mga tao doon para sa passports. Kasi hindi nila maayos-ayos yung appointment system. O what did he do? As soon as bumukas ang DFA, pumasok siya sa loob. Panalo na siya pero hindi pa siya nakakapag-oath. Pumasok siya doon at ano yung sinabi niya doon sa mga kawani doon? Hindi ba kayo naawa sa mga kababayan ninyo? Natutulog sila sa labas? Normal yan sa inyo? Okay lang sa inyo yan? And that hit me hard. He was the first president to look at that and say, hindi na kayo naawa, ramdam niya yung paghihirap. Tapos okay lang yun sa mga kawani ng gobyerno? Okay lang yun sa Noynoy administration? Okay lang yun panahon ni GMA, panahon ni ERAP, panahon ni Ramos? Okay lang yung paghihirap dyan sa passports na yan? Nearly every Filipino wants to have a passport. Ambition niya na makapag-travel. Tapos ginaganyan ninyo. Ang daming gustong magtrabaho abroad. Tapos ganyan ang trato ninyo. The OFW remittances keep our economy afloat. Tapos ganyan ang trato ninyo. Kaya ngayong mga panahon na to, talagang marami yung nakakamiss kay Tatay Digong. No? Kahit tayo ho, no, dahil pagkalabas mo natin sa karsada, makikita ho natin, napakarami hong adik. Sa totoo lang, ngayong mga panahon na to, napakaraming adik sa kalsada. Mga tricycle driver, ang dahilan ho nila para mairaos nila yung kanilang pag-tricycle. Mga jeepney driver, wala ho yung supply ho kasi nag-uumapaw. Yung tipong anytime na gusto nilang sumundot, wala nang malaya ho itong mga addict na to. Kaya nakakalungkot ho. Ako, yun lang talaga, namimiss ko kay Tatay Digong.
yung safety, no? Pag nasa karsada ka. Tsaka pagka nakikita mo yung mga pulis, yung tipong, uy, may pulis, oh. Safe tayo dyan. Yung mga pulis, yung tipong matitignan mo mata sa mata na alam mo, itong mga pulis na to, pagka dumating sa punto na magkagipitan, hindi ka iiwan. Talagang ipagtatanggol ka sa mga ano nito, sa mga masasamang loob. Pumasok kaya yung ano ng trust rating ng kapulisan nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, pagka nakakakita ho tayo ng pulis, anong nararamdaman natin? Ay, alis ka dyan, delikado yan. Baka kung ano pa gawin sa'yo niyan. Yun ho, papasensya na sa mga kababayan ho nating pulis na nakakapanood sa atin. Marami pa rin naman hong matitinong pulis. Kaso hindi ho natin matatanggal sa kaisipan ng ating mga kababayan dahil ho ito dun sa mga nakikita ho nila, kagaya nung nangyari sa KOJC, di ba? Hindi ho mawawala yan sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino na ngayong mga panahon na to, ang mga pulisya hindi kasanggan ng sambayan ng Pilipino. Bagkus sila kumbaga, nang gigipit. Yung imbis na sila ang puprotekta, ngayong mga panahon na to, base ho ito sa mga nakalipas na event. Nakita natin kung paano ang pagiging talagang diktador nitong mga pulis na to. Diyan sa KOJC, no? Yan ang Duterte. Ganyan ang galit ng Duterte, nakakapagbago. Sasabihin mo, babaliktad ako. Anong ginawa ng administrasyon na to dating sa passports? Aber, haba pa rin ang pila. Dami pa rin hanash. Correct, It wasn't as efficient as it... Tayo na-perwisyo ho tayo dyan sa passport na yan. Na-perwisyo ho tayo sa passport na yan. Hindi ko na lang ho ikukwento yung detalye. Hindi ako. Hindi ako kasi meron na ho tayo Yung ibang mga kasama natin dapat aalis. Siyempre, matagal pa naman nakabili na ng mga kailangang bilhin. Nakapag-i-book na yung mga dapat i-book. Ngayon, matagal pa naman kasi yung mga timeline, pasok na pasok Dito, ganyan, yung passport, lalabas, schedule. Matagal pa ho. Pero itong dahil bangag nga ang administrasyon, ayun, naiwan ho yung isang kasama namin. Pero okay lang naman yun. Meron pa naman next time, ika nga. It was before. Sabihin nyo ng lahat, you can call me whatever names you want, but there was no change like there was during the Duterte era. Palakpakan. Nakita nyo, ang laki-laki ng boses nitong si Attorney Trix. Ang talagang mga punto de vista niya, ang husay, pero sa personal ho, hindi ho siya ganong kalakihang babae. Maliit lang ho itong si Attorney Trix. Pero very approachable, mabait yang si Attorney Trix. Nakakwentuhan natin siya ng mabilis noong sa Maisog. Pero ang bait ho. Akala nyo matari siya dahil ako nga medyo naiilang ako. Kala ko matari kasi sa mga vlog, di ka basta-basta pwede magtanong dyan. Mayayari ka kay Attorney Trix. And no matter what happens, you cannot change that. Kailangan ang gawin ng BBM administration, lampasan yan. Correct. Gusto nila ng pagmamahal ng taong bayan, kukuha kayo ng tolls. Saan kayo nakakita ng ganyang klaseng strategiya? Uy! Kahihiyan ho yun. Yung uling vlog natin kagabi, yung kung saan yung Pulse Asia ba yun? Yung Okta Research na survey na kung saan dumarami daw yung mga adult na pro-BBM. Akala nila mababanwagon nila yung mga tao. Bakit? Nabawasan ba? Akala ko pang majority wins ka, 31 million. Ngayon, dumami o dumadami? Pambihira talaga tong administrasyon na to. Sabi ni Dan DJ, try harder mga tolls. Wag si attorney. Di katulad nyo yung gamunggong utak at prinsipyo. Hindi nyo maano yan. Sa mga kasama natin medyo pinanghihinaan ngayong mga panahon na to. Pare-pares naman ho tayo, nakakaramdam ho tayo na minsan parang ang bigat, ang hirap mag-umpisang mag-vlog, ang hirap pag-usapan ng mga issue, yung tipong nakakababa ng moral yung ibang mga topic na dinidiscuss natin. Pero tuloy-tuloy lang ho tayo. Wag ho kayong magpapadistract sa mga ingay ng ibang ng kabilang
kabilang parlor, ika nga. Basta ano lang ho tayo, diretso lang tayo. Yan ho kasi ang gusto nila, manghina tayo, kagaya ng mga survey na naglalabasan. Ang gusto ko kasi nilang ipaisip sa mga vlogger, sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala na. Wala na yung si Digong, tapos na yan. Alis na kayo dyan. Dumadami na rin yung ang tawag dito, ang tawag dito, yung mga wala ng partidong sinusuportahan. Gusto ho nila, pumunta kayo kay Marcos Jr. o mag-independent na lang kayo. Huwag kay dating Pangulo Rodrigo. Ang labo talaga. It's just, kumbaga, pareho na lang ang ginagawa ninyo. Ang syunga kasi rin eh. It's so, I apologize for the word, idiotic. Na pupuntahan ninyo ako, you think na merong bumabaliktad, pumupunta sa side ni BBM. Tapos ito-troll ninyo, kung hindi ba naman kayo isang tangat kalahati, hindi kayo naghahanap ng kakampi para sa boss nyo? So with friends like you, who needs enemies? Diba? Ito-troll ninyo, yung nakukuha nyo sana nakakampi, dapat nagwawagi kayo at yan dun sa side natin. Instead, ito-troll nyo ako? Parang sinasabi ninyo na na tama, nagkamali nga ang administrasyon at tinanggal ka, kaya ka binabalik. Don't be ridiculous. Perlene said, nag-BBM ako dahil akala ko itutuloy niya yung nasimulan ni Tatay Digong. Hindi pala daming pangako, hindi natupad. Yan ho talaga ang naging kumbaga selling point nitong si Marcos Jr. kung panahon ng kampanya. Continuity, yun ang nakapambudol at saka yung pagiging VP ni VP Sara sa kanya. Yun ho talaga. Yung dalawa na yun, tutuloy niya yung mga naumpisan ni Tatay Digong. Tapos naging VP pa niya itong si Madam Inday, yun na ho talaga. Nabudol na yung marami sa ating mga kababayan. Sabi ni Miles, paliksi lang street namin and before PRD both ends may nagtitinda ng drugs. PRD time, tigil lahat. Sabi ni Tigre, dapat i-block niyo mga trolls, attorney. Don't worry, after I answer them, they're blocked. Kasi they're fairly useless. They're not only useless to us, they're useless to the administration that they work for. In that sense, naaawa ako kay BBM. Kasi ganyan yung mga kalidad ng mga taong nagsasalita para sa kanya. Sabi ni Gavin, the AFP is waiting for a mob at EDSA or Malacanang before they will act. This happened during EDSA Revolution. Makati Siege. Oops, bakit ayaw magbukas ng and Malacanang Siege. Kaya umpisahan na ng mga concerned sectors to join hands. Okay, wait ha. Let's examine what the role of the AFP is. Yun. Okay. Yan. Tingnan ninyo dito. Mga kababayan, puntahan nyo na lang ho sa page nitong si Attorney Trix para makapagdala ho tayo ng traffic sa kanya, no? Diyan sa channel niya, no? Kung gusto niyo kong panoorin, the role of the AFP plus baliktaran. Puntahan niyo, panoorin niyo ho. Yan yung pinaka-latest niyang video. Puntahan na ho muna. Marami nagre-request dito kay Robin Sweet Showbiz eh. Pasyalan ho muna natin itong ating kaibigan na si Robin. Puntahan ho muna natin itong si Robin Sweet Showbiz, no? Pakinggan ho muna natin itong kanyang vlog. Maraming nagre-request dito kay Robin. Ito, pakinggan natin. Isa nga daw itong breaking news para sa mga loyalista dahil sa panibagong survey at pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research para sa ikatlong quarter ng 2024. 38% daw ng mga Pilipino ay nagsasabing sila ay taga-suporta ni BBM at 15% naman ang taga-suporta ng mga Duterte. Hagal pa ang tawa ng mga netizens sa ibinalita ng PTV dahil kung makikita natin sa mga reactions at comment section ng kanilang post,
marami ang tumawa at ang mga komento isinasuka si BBM at ang Marcos administration. At heto nga mga kasweet bilang patunay ating binuksan ang comment section ng PTV. At grabe mga kasweet, matatawa kayo. Heto ang mga haha o laugh reactions. O diba, 18,000 ang tumawa. At ang like reaction, hindi man Yan o yung content natin kagabi, di ba? Yung 18,000, kaso dito pala, ito, dapat pala ito pinanood natin. Ito pa lang si Robin Sweet Showbiz, mas detalyado kaysa kay PH. Mas matindi ho pala tong si Robin Sweet Showbiz. lang umabot ng 800. Yan ba ang ipinagmamalaki nilang marami daw ang pro Marcos kaysa pro Duterte? At nang magpunta naman tayo sa comment section, ay ito ang tumambad. Parang baligtad naman. Nagbabasa ako ng mga comments sa iba't ibang post. Puro naman kontra sa gobyerno. So papaanong mas maraming Pilipino na pro-BBM, mindset ba? Hindi ho kasi, hindi ho nila makokontrol yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi, mahihirapan ho sila doon. Gusto ko kasi nilang gawin na nag-hire sila ng napakaraming trolls pagka mayroong post dito. Baka napagod sila kay Lisa Araneta. Baka pagka-post nitong si Butod, yung mga trolls, inuubos nila yung energy nila kay Lisa. Oy, nag-post si Lisa. Para talagang walang humpay na pag-comment doon sa mga post niya. Ngayon, pagdating kay Bangag, wala na. Pagod na yung mga trolls. Mind conditioning fact. Lahat ng ginagawa nyo, pagdidiin sa mga Duterte is political agenda lang. Lahat ng kaalyado or konektado sa Duterte hinahabol para lang mapasama sila kasi takot kayong may umupo ulit na isang Duterte sa Malacanang. Asa na ba ang talas ni Marcos mula nung naupo? Lalong dumami ang krimen at lumaganap muli ang ipinagbabawal na gamot sa lipunan. Di na nga nasolve ang presyo ng bigas, talamak pang masasamang nangyayari sa bansa. That's a lie. Better leadership is when the citizens feel they are safe from addicts and criminals. Have better transportation system, affordable food, available public health services for everyone, just to name a few. I have lost my confidence with the Marcos administration, and I regret it, deeply supporting him, thinking he will continue the projects, the empathies, the care for OFW, who recently kahit saan ho kayo magbasa ng komento, yan hong mababasa nyo. Sa social media, lalo na yung mga OFW, naku po, matitindi ang mga yan. Sumusugod ho yung mga yan, kahit na doon sa mga page ng mga ensaymada at talyanista, sumusugod ho yung mga OFW natin. Hindi ho sila nagpapatinag dyan sa mga talyanista at ensaymada na yan. Pati troll, sinasagot ho nila. Palakpakan nun natin mga OFW. Yung mga nasa Middle East, mag-ingat ho kayong lahat. Lumalala ho ang sitwasyon ngayong mga panahon na to dyan sa bahagi ng mundo na yan. Mag-ingat ho yung mga kababayan nating OFW dyan sa Middle East. Tuloy. saying the one that got beheaded in the Kingdom of Saudi Arabia deserved to be punished. His stance to the proliferation of pinagbabawal na gamot, saying bahala kayo dyan, basta ako, tuloy-tuloy lang ako. No strong stances against si pinagbabawal na gamot. And still laughing while saying those words, unity is no more and will be dealt with the incoming midterm election. No administration candidates will win. At dahil dito ay nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker. Ano ba namang klaseng pa-survey ito ng Okta Research? At bakit patungkol na sa mga pro-Marcos at pro-Duterte? Habay nasaan na ang performance niya bilang Pangulo. Narito ang mapang-asar na komento at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin. Grabe naman ito mga Lods. Lods. Iba na yung survey ngayon Ang survey ngayon kung pro-Marcos ka ba? Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng isang survey, di ba, na tatanungin kung ang tao ba ay pro-Marcos or pro-Duterte.
talagang halatang-halata mo mga Lods na they are doing this, no? Ginagawa nila ito, mind conditioning sa tao. Oh my God. Diyos ko, ako po'y natatawa ngayon talaga sa administrasyon. Kasi Correct. lahat talaga gagawin nila, no? Para mapabango yung pangalan nila. Alam nyo, diba, ibigay nyo na lang ang magagandang proyekto para sa mga Pilipino. Tsaka na yung paamoy at pabango sa pangalan. Inuunan nyo yung pagpapapogi sa mga pangalan nyo ni hindi nyo pa nga nabigyan ng magagandang proyekto ang mga Pilipino. Tapos ang concern nyo ay kung tumaas na ang bilang ng pro-Marcos. Hey, Diyos ko! Diba? Nakakasuka. Dapat ang isa-survey nyo kung okay ba ang performance nila, kung marami ba silang nagawa, kung pinagkakatiwalaan pa ba sila ng mga tao. Hindi yung ang survey nyo, pro-Marcos ka ba, pro-Duterte ka ba? Hindi ba kayo na, diba? Natatawa na lang talaga ako. Hoy, walang pakialam ang mga Pilipino kung marami bang pro-Marcos or konti ba ang pro-Marcos. Ang pakialam namin mga Pilipino, ibigay nyo ang karapatan, ibigay nyo ang karapat-dapat na proyekto at serbisyo sa mga Pilipino. iba na ang topic, no? Ang bilis naman mag-shift ni Risa Ontiveros ng course. Kasi malapit na siyang mabuko doon sa mga witness sa pinagbibibit-bit at pinagdadadala niya, 'di ba? Kaugnay diyan sa Pogo para mabaling na naman ang atensyon. Ibang topic na naman siya. Basahin natin. Hontiveros, pinaiimbestigahan na paulat ng mga Pinay na ginagawang surrogates abroad. Iba na naman. Mag-stick muna tayo doon, Risa Hontiveros, doon sa witness na dinala nyo, na nagkunwaring patay, at ngayon lumantad para kunwari makatulong, no? Sa kaso ng Pogo at ni Alice Goho. Diba? Bakit Tama naman. ang bilis agad mag-end nun? Baka may pagka ito si Madam, may pagka ang tawag doon yung wag na, baka mayari tayo. Ayun na nga mga kababayan, puntahan nyo na lang ho itong si Robin Sweet Showbiz. Maraming salamat to muli sa pagsama sa PH Update, ha. Talagang unang video natin, present ho yung ating mga kasama dyan. Kung nagustuhan nyo ho itong ating video na to at nabilib po kayo dito kay Mr. Real Talker, isang Ang galing! Ang galing! ang galing naman ho dyan sa baba. Maraming salamat, mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan.